Kinumpirma ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza na pinugutan ng Abu Sayyaf ang German hostage na si Jürgen Gustav Kantner. Nangyari ang pagpugot isang araw matapos mapasok ang deadline sa pagbibigay ng ransom. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng militar para pulbusin ang bandidong grupo. Live mula sa Patikul sa Sulu, may report si June Veneracion. June? Jessica, ayaw na munang magsalita ng Joint Task Force Sulu tungkol doon sa kumakalat na video sa internet ng umunoy pamumugot ng Abu Sayyaf sa German hostage na si Jürgen Kantner. Ang gagawin na lang daw ng mga sundalo, Jessica, ipagpatuloy yung paghahanap ng physical evidence, pugot na ulo o katawan man ng kidnap victim. Kinundina ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza ang pamumugot ng grupong Abu Sayyaf sa kanilang aliman na bihag na si Jürgen Gustav Kantner. Hanggang sa huli, ginawa di umano ng Armed Forces of the Philippines ang lahat para mailigtas siya. Nakipag-ugnayan din daw sila sa German authorities patungkol sa kanilang mga hakbang. Sa huli, nakiramay si Dureza sa mga naulila ni Kantner. Kagabi, magdamagang nagbantay ang mga sundalo at pulis sa Hulo, ang kabisera ng Sulu. Bilang paghahanda sakaling ituloy ng Abu Sayyaf, ang nakagawian nila na itapon ang pugot na ulo ng kanilang mga bihag. Kumalat kasi ang bali-balitang pinugutan kahapon ng bandidong grupo si Kantner dahil hindi nabayaran ang 30 million pesos na ransom. Dito sa bayan ng Indanan, nakasentro ngayon ang paghahanap ng mga sundalo. Base kasi sa report, sa bayan na ito pinatay ng Abu Sayyaf Group ang German hostage na si Jürgen Kantner. Humingi na ng tulong ang militar sa mga lokal na opisyal para mangalap ng ebidensya. Pero hindi ito nakaapekto sa mas pinatinding military operation laban sa Abu Sayyaf. Nakipag-ugnayan ang mga military commander dito sa Sulu sa mga counterpart nila mula sa dating rebelding grupong Moro National Liberation Front o MNLF. Ito ay para maiwasan ang misencounter kapag napadaan sa MNLF area ang mga naghahabol na tropa. Pinayagan ng GMA News na madokumento ang airstrike ng Joint Task Force Sulu laban sa 40 hanggang 60 miyembro ng Abu Sayyaf sa bayan ng Patikul noong Sabado. Makapal ang ulap noon, kaya medyo nahirapan ng mga piloto sa paghahanap sa target. Pero nang makakita ng butas sa mga ulap, doon na nagpakawala ng rocket. Sa operasyon laban sa mga terorista, mahalaga rin na masiguro na walang ransom na makakarating sa kanila. Kaya kasama sa direktiba na i-monitor at pigilan kapag may bayaran. Dahil ang pera, hindi lang ipinambibili ng armas ng Abu Sayyaf, kundi pati suporta ng komunidad. Ayon sa pakikipag-ugnayan ko sa local officials, even sa mga MNLF commanders. Dati-rati ang sinasabi na blood is thicker than water. Ang sinasabi nila ngayon, money is thicker than blood. Jessica, matagal at komplikadong problema na nga itong sa Abu Sayyaf, hindi lang para sa mga taga rito sa Sulu, kundi pati na rin para sa buong bansa, lalo na kapag may mga insidente ng pamumugot, yung biktima man ay Pilipino o Banyaga. Kaya malaking hamon talaga ito, hindi lang para sa Armed Forces of the Philippines, kundi pati na rin sa buong gobyerno na nagtakda ng 6 na buwang deadline para tapusin na ang mga terorista ang Abu Sayyaf. Jessica. June, medyo natagalan bago nila makumpirma kung ano nangyari dun sa German hostage, no? Kasi kahapon pa may balita, pero ngayon lang na-confirm. Actually, ayaw pa talagang gamitin ng Joint Task Force sa Sulu yung terminolohiya na kinukumpirma nila, Jessica. Ang gusto talaga nila, although marami talaga silang nakukuhang mga information, intelligence report tungkol sa bagay na yan, ang gusto talaga nila makita ay makakuha sila ng physical na ebidensya. Yung nakagawian kasi ng Abu Sayyaf yan, Jessica, na kapag may ginagawa silang beheading, itinatapon nila sa matataong lugar yung kanilang kidnap victim. At yan yung pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Joint Task Force Sulu, pati na rin ng mga miyembro ng Philippine National Police. Gusto nila talaga makakuha ng konkretong ebidensya na magkukumpirma doon sa lumalabas na video ngayon sa internet. Pero kung doon na nga patungo ang nangyari, no? June, parang ibig sabihin ba niyan nag-fail kung anumang negosasyon meron? Kasi usually yung mga victims ng kidnapping, di ba, yung pamilya nila o yung embassy nila ang nakikipag-negotiate
para sa ransom. Ibig sabihin nito, kung ganito nga ang nangyari dito sa German hostage na ito, whatever effort sana to get him alive, nag-fail. Ibig sabihin. Well, oo, Jessica, for all intents and purposes, talagang nagkaroon talaga ng pag-back down. Nagkaroon talaga ng failure dun sa ransom negotiation dahil ganito ang kinahinatnan. Ito'y mga ilang araw, ilang linggo lang yata after mag-set ng deadline na February 26 yung Abu Sayyaf. In fact, nagpalabas nga sila ng video nung nagpalabas sila ng ultimatum nga na yon at nagbabanta na papatayin yung si Kantner kapag hindi nakapaglabas ng 30 million pesos. At sa pagkakaalam natin, Jessica, nagkaroon nga ng negotiation. Hindi lang makumpirma ng ating mga source kung yung negotiation ba na yon ay sanctioned by the German government. So nagkaroon talaga ng negosasyon para mapalaya siya. Pero mukhang hindi talaga nagkasundo. Wala talagang, baka naman talagang walang kakayahan na magbigay o wala talagang iba pang partido na gustong magbigay ng ransom para mapalaya siya. Pero very clear yung direktiba ng Joint Task Force sa Sulu dyan sa aspeto na yan, Jessica. Sa pagkakataong ito, ayaw nila na magkaroon ng bigayan. Hindi lang yung government stance na hindi sila pabor o against sila doon sa pagbabayad ng ransom. Dito, mas active yung response na gustong gawin dyan ng Joint Task Force Sulu. Na kapag may na-monitor sila na magkakaroon ng bigayan ng ransom, gusto nilang ma-intercept yan kung sino may hawak ng ransom, kumpiskahin yung pera at kasuhan yung mga personalidad na dapat kasuhan dahil para sa kanila, napakalaking problema lang kinikreate. The moment na maging cycle na ito, yung pagbabayad ng ransom, papakawalan yung mga bihag, malaking problema ito, hindi lang para sa kanila, kundi para siguro, para na rin sa atin lahat, Jessica. Nung Saturday, nagsimula yung airstrike ng militar sa Sulu, tama ba, June? Ang question ko dyan naging factor kaya ito kung ano man ang naging kinahinatnan nitong German hostage na ito, June? Actually, Jessica, yung na-document natin na airstrike nung Sabado, ay hindi lang naman talaga yun yung umpisa. Prior to that, prior nung makarating tayo rito sa probinsya ng Sulu nung Sabado, ay may mga nangyari ng airstrike na isinagawa itong militar dito sa probinsya. At tuloy-tuloy yan, kahit nung isang araw, kahapon yata, nagkaroon din naman ng mga airstrike na naman. Bukod dun sa mga heavy artillery bombardment, Jessica. Yung effort nila na yon, kahit na yung pangbobomba nila, sinisiguro naman nila, based on sa intelligence information na nakukuha nila, na hindi karay-karay o hindi dala-dala ng mga tinatarget nilang Abu Sayyaf, yung mga bihag, kasi gusto nila talagang pangalagaan yung safety nga ng mga bihag. Pero sa mga ganitong pagkakataon, Jessica, alam mo naman, di ba, pwedeng mangyari, lahat ay pwedeng mangyari. Nandiyon pa rin yung tinatawag na margin of error. Kaya talagang kahit na minsan ingatan mo na ingatan, may mga pagkakataon talaga na may mga nangyayaring masama sa ganitong pagkakataon sa mga rescue operation. In the meantime, ano ang count ng bilang na hawak pa ng Abu Sayyaf? Kasi I understand, bukod dun sa mga kinuha nila from the resorts nung nakaraan, meron pa silang mga kinuha from international cargo vessels flying the areas kung saan nag-ooperate din itong Abu Sayyaf. So, as of now, ilan pang bihag ang hawak ng Abu Sayyaf? June? Jessica, kung ileless natin itong si Jorgen Kantner nga, dahil base na rin sa statement ng Malacanang, kinukumpirma nila na in-execute na nga ito ng Abu Sayyaf Group. So, meron pa silang 26, Jessica. Iba-ibang nationalities dyan. May mga locals, may mga foreigners. 26 yung hawak pa rin ng Abu Sayyaf. So, malaki-laki pa rin yung problema dito ng mga otoridad. At bukod dyan, meron pa silang binabantayan dito, Jessica, dahil meron na namang kidnapping, mga Vietnamese na mga crew member ng isang barko. Anim yan na dinukot din at inaabangan ngayon dito, baka dito ipasok sa Sulu dahil alam naman natin, ito yung bailiwick ng grupong Abu Sayyaf. Yan yung inaabangan nila, yan yung inaantabayanan nila na hindi makarating dito yung anim na yan na mga Vietnamese, Jessica. Yung mga yun yata, yung mga dinukot from Taganak, of Taganak, yung kabilang yan sa Turtle Island, sakop ng probinsya na ng Tawi-Tawi. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Sulu, June Veneracion.